So, hello guys. Ngayon po may panibagong videos tayo, ano. So, matagal rin di tayo nakapag-upload. So, ito po top overhaul natin. Dukot po 'yan, dukot. So, ang problema, mausok na yung breather niya. So, ang naging issue is piston ring. As in, maluwang na po siya, no, ang clearance niya. I-double check natin yung clearance ng ating piston ring. So ito po ang intake manifold. Ayan, napambaklas ko na. So ito po ang piston, yung set niya. Ayan, ito po ang piston ring. So ang papalitan lang namin dito is piston ring. So ipapakita ko lang sa inyo clearance ng piston ring sa liner. So ayan. F6E. So makikita nyo po, ayan. So napakalaki ng clearance niya. Tapos overheat po siya. May problema po yung cylinder head niya. So ang ginawa ko, linapin ko po siya, no. Ito po ang cylinder head niya. So ayan. So bagong lapping po yan. So dito sa pinaka compression niya, yun, goods na. Ito kasi tubig, lalagyan ko na lang epoxy. Hindi ko na masyado hinabol kasi nga ilang beses na ito na lapping. So baka may posibilidad tumukod yung barbula natin sa piston. So ang gagawin ko dyan, epoxy. Ang ginagamit ko na epoxy, Dipcon heat resistance, ano. Yan. So goods na po yan, ikakabit. So pyesa na lang kulang. So ito naman sa pangalawa, naging issue nito, bali F6E naman siya, oil seal sa camshaft. Ito, tagas po siya. So as in, basang basa to kanina. Yan dyan. Ayan, tinanggal ko ang oil seal. So ang timing po nito, so madali lang. So yan, makikita nyo po. Ayan. Yung pinaka point niya ito, yun. Itututok nyo lang po dyan sa ito. Yan, marking po yan, ha. Yan ang pinaka marking natin. Itututok nyo lang dyan sa pinaka tuldok. Sa crankshaft timing po yan, ano. So dito naman sa camshaft, dito naman kayo magbabase sa front cover nya. Pagkabalik nyo yan, ganyan. So ang timing po nyan, ito, yan. Pag binalik nyo po yung timing gear naman nya, so yan, nakikita nyo, ganyan. So may guide naman yan. So hindi po kayo mawawala, no, kung saan nakaposisyon yung guide. So pagkalagay nyo yung guide, ang marking yan yung may hiwa. Ayan, oh. Yan. So itatapat nyo lang po dito sa yung arrow na yan. Ito. Yan. Tatapat nyo lang po yan. Itatapat nyo lang yung crankshaft, tapos yung camshaft gear. So goods na po. Tapos itong tensioner, ilalak nyo lang siya ng tensioner, goods na po yan. So ganun lang ang issue nito. So madali lang yan, guys. Once na alam nyo po yung pagbaklas, alam nyo yung pagbalik. So yun, basic mo lang yung mga timing yan, eh. Dito. So dito naman, tuturuan ko naman kayo ng konting idea. Pag naglagay po kayo ng tubig sa radiator, akala nyo puno na po yung radiator natin, hindi po yung goods, ano. Kasi ang loob ng block dito,
Ito kasi mga tubig to eh. Hindi pa yan puno. Kasi nagkakaroon siya ng airlock sa loob. Pag linagyan nyo sa radiator, kailangan bubuksan nyo to. Ano? Pag lumabas na dito ang tubig, so ibig sabihin goods na po ang tubig natin sa radiator tapos yung sa block. So karamihan kasi nangyayari nagkakaroon ng overheat dahil dito. Hindi alam nila kung bakit may tubig naman yung radiator, kukos pa rin ang overheat kasi nga kulang yung tubig natin. Kasi nga hindi ito rin-release yung breather nya. Blader. Blader po yan ng tubig sa may thermostat. Scientific manifold. So, idadagdag ko lang sa inyo kung paano mag-timing ng distributor natin, ano? Sa mga ganito, sa 56A, 6FE. The same lang yun, no? Pag nagtanggal kayo ng distributor, kailangan itap natin yung ano natin, ano? Sa may transmission. So, makikita nyo yung letter T. Ito, letter T. Gigitna nyo lang yung pinakaguhit nyo dito. Top 1 ang piston natin, nakatiming ang ating distributor sa camshaft. So, ito po ang distributor natin. Sa distributor naman, ito ang distributor natin, ano. So, kailangan malaman nyo talaga pag once na nagbaklas kayo ng distributor. So, dito sa dito po guys sa distributor cup, hahanapin nyo yung number 1 kung saan yung number 1. Ayan, may tatak po yan, ano, number 1 sa gilid. So makikita mo nyo po yan. Minsan natatakpan lang ang number 1 o nasaan siya. Yun. So itong distributor cup, wala po siyang number, ano, kasi ang iba may number. So mababasin nyo na lang sa haba. Pag mahaba, yun ang number 1 sa high tension wire. Kung halimbawa na baklas nyo yung mga high tension wire sa distributor tapos walang tatak yung ano natin, ano, distributor cap, so madali lang natin mahahanap yan. So ang position ng ating distributor na ganyan. So number 1 yan dito. Ayan, number 1 po yan. Ayan, naka-timing po yan sa number 1. Kung halimbawa ganyan natanggal nyo yung high tension wire sa distributor cap, so ganun lang, itatapat nyo lang yan. Ganyan ang position yan. So number 1 po ito. So pag once na natutok na nyo po siya sa number 1, ililihis nyo po yung paatras, ano, pag ganyan. Ilagay nyo muna sa mga 6 o'clock, ganyan, para pagpasok nyo dun sa pinaka housing ng distributor cap, tututok siya sa number 1. Basta nakatap yung ano natin, piston number 1, camshaft nakatap 1, tapos ang transmission nakatap. Goods po yan. Yun po ang pinaka-sure natin na timing sa kuryente. So ganun lang, ano. Pag once na lihis naman siya sa number 1, kung halimbawa dito yung number 1 nya, dito banda, eto dito banda ang number 1. So ito po ang purpose nito, kaya mahaba to, i-adjust mo siya na magtutok to sa pinaka number 1 high tension wire nya. So yan ang purpose po, ito ina-adjust po to, ano. So yan lang guys, gagawa ko ng pinaka videos nito na talagang
isa-isahin ko yung pag-timing ng distributor natin sa ganitong makina na F6E. So, yun. Once again, maraming salamat po.